Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin dito ang Gilas Pilipinas dadaan sa butas ng karayom sa Asia Cup. At may nasaga po akong balita, yung bigating agent ni Kai Sotto naghahanap at kukuha ng 3 player na Pinoy na kanyang hahawakan. Simulan po natin dito. Selyado na po yung mga teams na pumasok sa FIBA Asia Cup. 16 na bansa po ito na maglalaban-laban sa August para sa titulo na FIBA Asia Cup 2025. Base sa mga nabasa ko, history ito para sa Guam at Chinese Taipei na first time nila makapasok sa tournament na ito. Ngayon, i-analyze po natin ng mabilis kung bakit dadaan sa butas ng karayom ang ating national team dito sa FIBA Asia Cup 2025. Una mga kaibigan, tama si Coach Tab, malalakas na ang Asian teams ngayon mga kaibigan. Sa 16 teams po na pumasok, honestly, 11 teams po dyan ang papalag at posible talaga tayong talunin. Try nyo po alisin dito yung teams na dehado sa Gilas. Honestly, Saudi Arabia, India, Guam, Syria at Iraq. Yung 11 teams na may iiwan, malalakas talaga, hindi nakakasigurado dito ang Gilas Pilipinas. Baka madehado pa tayo sa ilang teams dyan mga kaibigan. At baka nga mamaya dito sa Chinese Taipei, madehado pa po tayo. Bakit? Kasi tinalo po tayo ng Taipei nitong third window at talagang yung kumpiyansa nila mataas. And let's say sunog lang talaga o may fatigue factor ang Gilas kaya natalo nung time na yan. Pero kita natin yung laro ng Chinese Taipei, talaga nag-improve talaga. Ang sisipag, may depensa, may shooting at may size pa. Paano ko sabihin ko pa po sa inyo na meron pang 2 player etong team na ito, Chinese Taipei, na 6'5" na NBA prospect po. Kilala to ng ilan dito. Yung Hinton brothers po mga kaibigan, si Robert at Adam Hinton. Yan po yung nagpahirap dati sa sa Gilas nung Jones Cup. At yung Robert Hinton po yung mas magaling. Pasok po yun sa NBA mock draft sa second round. At ang mga nakikita ko pang dahilan na kung bakit dadaan sa butas ng karayom ang ating national team dito sa Asia Cup ay dahil walang Kai Sotto. Injured si Brownlee. Yes, naglalaro pero possible operahan after ng finals. At syempre, ang matindi rito, yung matinding pressure. Kasi puro talo po ang Gilas, 4 na sunod-sunod. Ngayon, ang lalakas pa ng kalaban at walang Kai Sotto. Tapos ang taas pa na expectation natin sa ating national team. Dahil nga, puro panalo tayo ng nakaraan, tinalo pa ang Latvia at New Zealand. Hiling ko lang po mga kaibigan talaga, supportahan po natin ang Gilas at huwag masyadong mataas ang expectation sa Asia Cup kasi malalakas po talaga makakalaban natin ngayon. Ang sleepers ko dito o yung dark horse sa Asia Cup, tingin ko yung Chinese Taipei kasi meron nga silang papasok pa na NBA prospect at ito yung China mga kaibigan kasi healthy yung mga players nila, sila Sochi at saka sila Fan Bulsing naglalaro at baka mamaya meron na silang bago naturalize, baka mamaya si Kenneth Lofton na. At ang malakas pa dyan mga kaibigan, kita rin naman natin Australia, Japan, New Zealand, Lebanon, Pilipinas at Jordan. Ngayon, pag-usapan po natin yung nasagap ko sa source natin. Di ba kilala naman po ninyo yung bigating agent ni Kai Sotto from Wasserman, si Tony Ronson, na agent din po ni JaVale McGee, Yuki Kawamura at Pito Pang NBA players. Ang sabi po ng source natin sa akin, si Tony Ronson daw po ay gusto pang kumuha ng players na hahawakan niya mula Pilipinas. At naghahanap na daw po ito ngayon. Sabi po ng source natin, 3 players. Kaya ang ginawa ko po, nagsuggest ako dito sa source natin para pwede niyang masabi kay Tony para tignan ang mga ito. Sinabi ko po si Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Clint Escamis, David Deponso, SJ Belangel, Andy Himao at Milora Brown. Makakarating po sa kanya yan mga kaibigan at balitaan ko po kayo kung sino ang susunod na makukuha ng bigating agent na si Tony Ronson. Mga kaibigan, kung kayo may opinion about sa video na ito, mag-comment po kayo dyan sa baba. Yung sinabi ko about sa Gilas kanina, yung po ay aking opinion. Kung kayo po ay may opinion, mag-comment po kayo sa baba. Shoutout ko po pala si Carl Reagan, Wilson Custodio, Filipino Official, Ronman, Michael Avetria, The Beard Biker ng Dubai, Jeric Briones, RJ Cabiles, Jovil, Don Cinco Bellino, Hermine Brija, Arsa Jan Doromal at Anony Music mga kaibigan. Maraming salamat po.